May tanong lang ako kasi merong mga protestante na nabasa ko lang na binibintang nila sa Catholic Church yung pagkamatay ni Galileo Galilei. Totoo ba yun? Mga kaibigan, magandang gabi po sa inyong lahat at sa gabi pong ito, mayroon po tayong tampok na video dito sa ating punto por punto review. Isa sa mga matinding katanungan ng mga protestante sa Katoliko, itong pagkamatay ni Galileo Galilei na kanilang pilit na ibinibintang sa simbahang Katoliko na siya raw sanhi ng kamatayan o di kaya'y pumatay kay Galileo Galilei. Totoo ba ang dudang ito ng mga protestante na ang Katoliko daw ang sanhi ng pagkamatay ni Galileo Galilei o ang Katoliko ang pumatay kay Galileo Galilei? Yan ang ating aalamin sa gabing ito. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. May tanong lang ako kasi merong mga protestante na nabasa ko lang na binibintang nila sa Catholic Church yung pagkamatay ni Galileo Galilei. Totoo ba yun? Binibintang nila kay Sa Catholic Church. ang pagkamatay ni Galileo Galilei. Ah, Ay wala pa akong masyadong idea kung patungkol sa bagay na yan, kapatid. Ang alam ko lang kay Galileo Galilei, siya yung nagpatunay, no, na ang mundo, siya yung nagpaano sa simbahan na ang mundo nga ay bilog, no, kasi ang paniniwala din ng mga early church fathers dati is ang mundo ay flat, no, ayon sa teorya ni Columbus. Pero yun nga, si Galilei ang nakapagbigay liwanag. Pero wala pa akong alam, bro, no? Ewan ko lang kay Bro Angel. Bro Angel, may idea ka ba about kay Galileo Galilei? Bro Angel? Hello, eto tinitingnan ko nga yung ano yan, no? Ito si Galileo Galilei, isang Italianong astronomo scientifico na malapit inignay. Ito binabasa natin ang ano niya, no? So, ama ng astronomiya, pagtatag, makabayo, Galileo. Walang nakalagay dito na pinatay siya ng mga ano, ng mga Katoliko kung ano man, no? So, ang kamatayan niya 1642, okay, sa Italia, no? So, wala naman dito so far ang na connection ng Katoliko, kundi ang mga ibang sekta, lahat kino-connect sa Katoliko. Pagka may patayan, sa Katoliko agad. Yes, Pagka, katulad na lamang sa Inquisition na 42 million daw ang pinatay. yes, pagka may magandang usapan, magandang salita sa Biblia, sila na yon. Pagka may patutot, pagka may mga 666, Katoliko agad. Di ba? Ganun lang naman yon. So, lahat yan, kagaya na sinasabi natin, ito, binabasa ko, no? So, wala namang walang binabanggit na kanyang pagsalong, okay. Ito. Ayun. So, ito actually may inaanong Katoliko dito, siguro yung nabasa nila sa but we need to widen this information kung ano man, no. But tandaan po natin, no, lahat ng mga tao nagsasabi ng ganun, they have to make sure first na i-widen nila ang pagse-search nila, dahil
marami ngayon nagsilitawan na anti-Catholic website, no? So, laging sinasabi, ang Katoliko ay ganito, ang Katoliko ay ganun. Katulad na nangyari nung nakakatawa yung kay Bro Wendell na binasa sa Revelation is lunsod, no? Tapos pinaliwanag nung isang vlogger, ang lungsod daw, ito daw ay relihiyon. So kailan naging relihiyon ang lungsod? Ito daw ay Kristiyanong relihiyon. Tapos sabay biglang singit ng Katoliko. Sabay ganun. Samantalang mababasa, siningit agad Katoliko. Dagdag, invento. Baldi. Yes, so Galileo, pinapatay si Galileo ng mga ganun, no? Mga ngayon sa Pilipinas din ganun, 'di ba? Nagpapatay kay Rizal, mga pare, mga ganito, no? So lahat gagawin no? Makikita mo yung anti-Catholic. Kay Yes. Cristo Caro, tayo din pumatay. Yeah. nakakatawa nga. At ang interpretation nila nakakatawa dito yung katulad doon sa lungsod, no? Lugar yon during that time, wala pa naman Roman Catholic Church din that time, nakatago nga yung mga Kristiyano noon paano magiging ang Roman Catholic Church yon, wala pa nga, hindi pa nga napangalanan talagang Roman Catholic Church yon, no? So labo, wala silang ginawa kundi idugtong agad ang Catholic Church. Wag kang gagawa ng larawan. Tayo daw gumawa ng larawan. Katoliko agad na naman. Sabi ko, okay yan Lahat na lang Katoliko. Tapos pag may sinabing, eto sinugo, eto anghel, ayan si Manalo na yan. So pag may magagandang term sa kanila, pero pag may masasamang term sa Biblia, tayo agad. Obviously, doon pala makikita mo. Pati church history, may maririnig sila na Katoliko ganito, Katoliko ganun. Sila na lahat may kasalanan. So tayo na may kasalanan. Samantala ang Biblia binabasa nila, wala naman sila mababasa ng Biblia kung di dahil sa Katoliko. Ang Biblia binabasa nila ay Catholic Bible. So doon makikita mo yung difference, brother. Ayan po mga kaibigan, so ate po bigyan ng kasagutan yung naturang katanungan kung ang Katoliko ba ang sanhi ng pagkamatay ni Galileo Galilei. So ayon po dito sa isang source po natin sa ChatGPT, ang sabi po dito is hindi pinatay ng simbahang Katolika si Galileo Galilei. Katoliko ba ang sanhi ng pagkamatay ni Galileo Galilei? Magandang tanong yan at isa ito sa pinakadalas na pinapalaganap ng maling akala sa kasaysayan. Hindi pinatay ng simbahang Katolika si Galileo Galilei. Sa katunayan, namatay siya sa kanyang sariling bahay sa natural na dahilan, old age, habang nakalaya sa ilalim ng house arrest bilang isang Katolikong nananatiling tapat sa pananampalataya. Narito ang totoong kasaysayan ayon sa dokumentong Katoliko at ng mga mananalaysay. Sino si Galileo Galilei? Si Galileo Galilei ay isang Katolikong siyentipiko na sumuporta sa teoryang heliocentric ni Nicolaus Copernicus na nagsasabing ang araw at hindi ang daigdig ang sentro ng solar system. Noong panahon niya, ang karamihan ng mga eskolar, hindi lamang mga pare, ay naniniwala pa rin ang daigdig ang sentro ng San Sinukob o geocentric model. Dahil yon ang tradisyonal na interpretasyon ng siyensya at ng ilang talata sa Biblia. Ano ang issue ng simbahan kay Galileo? Hindi tungkol sa siyensya mismo ang kaso, kundi tungkol sa paraan ng kanyang pagtuturo at pakikitungo sa otoridad ng simbahan. Inilathala ni Galileo ang aklat na Dialogue Concerning the Two Chief World Systems noong 1632 kung saan nilait niya ang mga tagasunod ng lumang model kasama ang mga pare at ginamit ang karakter na Simplicio mula sa salitang Simpliton o mangmang. Dahil dito na-offend ang mga opisyal ng simbahan at pati ang Pope Urban VIII na dati niyang kaibigan. Ang simbahan noong panahong yon ay hindi pa handang tanggapin ang teoryang heliocentric bilang siyentipikong napatunayan, kaya't hiniling nila kay Galileo na ipresenta ito bilang theory lamang.
hindi bilang katotohanan. Ano ang parusa kay Galileo? Noong 1633, dinala siya sa Roman Inquisition. Pinilit siyang bawiin o i-recant ang kanyang matigas na pahayag tungkol sa heliocentrism. Ginawa niya yon, hindi siya tinorture, hindi pinahirapan at hindi pinatay. Hindi pinatay ha? Bilang parusa, siya ay hinatulan ng house arrest o kulong lang sa bahay. Hindi bilang kriminal, kundi bilang pagdidisiplina. Doon sa kanyang bahay sa Arcetri, Italy, nagpatuloy siya sa pagsulat, pagdarasal at paggawa ng siyentipikong eksperimento hanggang sa kanyang kamatayan noong 1642 sa edad na 77. Nanatiling Katoliko si Galileo. Sa kabila ng lahat, hindi siya tumiwalag sa simbahang Katolika. Nanatili siyang Katolikong mananampalataya. Tumatanggap ng mga sakramento at inilibing sa Catholic Church Cemetery sa Florence. Sa huling taon ng kanyang buhay, nagsulat siya ng mga aklat na may paggalang pa rin sa Diyos at sa simbahan. Pagtutuwid ng simbahan. Pagkalipas ng mga siglo, inamin ng simbahan na mali ang naging desisyon ng ilang otoridad noong panahon ni Galileo. Hindi sa pananampalataya, kundi sa siyentipikong paghusga. Noong 1979, iniutos ni Pope John Paul II ang masusing pag-aaral ng kaso ni Galileo. Noong 1992, opisyal niyang sinabi na the Church deeply regrets the misunderstanding at kinilala ang kontribusyon ni Galileo sa agham bilang isang man of faith and reason. O, eto, ngayon o. Buod, maling paniniwala. Ano ang maling paniniwala? Pinatay daw ng simbahang Katolika si Galileo. Bakit mali? Namatay siya sa bahay. Natural na kamatayan habang nasa house arrest, kaya wag nyo kaming pagbintangan. Oh. Tinorture daw siya ng mga pare. Ang totoo, hindi yan totoo. Wala siyang tinanggap na pisikal na parusa. Mga bintangero talaga kayo. Ha? Sabi ng mga protestante, kalaban siya ng simbahan. Ay mali. Katoliko siya hanggang sa kamatayan. Hindi talaga mga bintangero talaga kayo, mga protestante kayo, ano? Sabi pa nila, tinanggihan ng simbahan ng siyensya. Ay mali. Hindi ganap. Ang issue noon ay kung paano at kailan ituturo ang teorya, hindi ang mismong agham. Ayun talaga ba? Wala talaga kayong magawa sa buhay, ano? Oh, konklusyon, ang simbahang Katolika ay hindi pumatay kay Galileo, kundi nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng teolohiya at siyensya sa panahong yun. Sa huli, nanalo ang katotohanan at kinilala ng simbahan si Galileo bilang isang tapat na anak ng simbahan at dakilang siyentipiko na tumulong sa paghubog ng modernong agham. At yan po yung nangyari kay Galileo Galilei. Kaya doon sa mga bintangerong mga protestante, tignan nyo na yung pangloloko ninyo. Hindi siya pinatay ng Romano Katoliko. Maraming salamat po.